بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. Ang mga haligi ng Islam. Ang kahulugan ng Islam, ito ay ang pagsuko na walang karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya lamang. At ito'y pagtalima sa Kanya sa pamagitan ng pagtalima sa lahat ng Kanyang mga pinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang lahat ng mga ipinagbabawal. Ang unang haligi ng Islam, ito ay tinatawag na testimony of faith, pagsaksi. Ikaw ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang. At ikaw sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipin ng Allah at sugo niya. At pangalawang haligi ng Islam, ito ay tinatawag na as-salah, pagdasal. Ito ay 5 bisis sa isang araw. At pangatlo, haligi ng Islam ay tinatawag na zakah sa Arabic. Ito ay ang kawang gawa. Kapag mayaman ang isang Muslim, obligado sa kanya magbibigay sa mga mahihirap. Ayon naman sa limitasyon ng Islam. Hindi naman lahat ng may pera kailangan magbigay. May mga limitasyon na ito umabot ang pera mo, ganitong kalaki, kailangan magbibigay ka sa mga mahirap. May mga kondisyon. At pangatlo, sa haligi ng Islam ay ang fasting. Pang-apat, ika-apat, ang haligi ng Islam ay ang pag-aayuno. Ito ay obligado sa lahat ng Muslim. Ang kanyang reliyon ay Islam. Mag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kapag kaya naman, may mga kondisyon din. Kapag kaya sa kanyang katawan, at yung mga may sakit, hindi obligado sa kanya, pero may 2 uri ng tao na may sakit. Kapag yung mga tao na nagkasakit na parang wala ng kalunasan, yan, hindi na talaga siya pwede mag-ayuno, babayaran na lang niya o magbibigay na lang siya ng pira kapag may pira, upang itunay niya yung pag-ayuno niya. Halimbawa, magpakain siya ng mga mahirap. Yan. At yung mga tao naman na may kalunasan pa, sabi ng Allah sa Quran, ang kahulugan, mag-ayuno siya sa ibang araw. At ang pinakalas na haligi ng Islam ay tinatawag na pilgrimage. Pagdalaw sa banal na lugar doon sa Makkah. Yan ang ika-5 haligi ng Islam. Kapag wala iyan sa isang Muslim, hindi siya matawag na tunay na Muslim. Kapag wala yung 5 haligi ng Islam.